Sergeant Mindanao, General Santos, maing adlaw kanang tanan kini ang enkwentro sa tibuok kalibutan daw kini lakip ang mga good news o mga bad news sa kinabuhi mga kabrigada diri sa tupag panag-uban nining adlaw Huwebes. Pitsa 14 tuig 2022. Generals, kini ang timan ang syudad nga may kahadlok dito sa Diyos mo ay syudad nga bantugan. Walay si bisan kinsa nga makapildi nga mga manlulupig tungod kay ang Diyos mismo nga gamhanan sa tanan. Mo'y makigbatok og mulaban ka nato. Siya nagpasalig nga kung kita mutuo og musalig lamang diya kaniya, dili kita niya biyaan kaya iyang ubanan hangtod sa hangtod. Mga kabrigada karong adlaw kung magpabilin nga duna kitay pagsalig og pagtuo nga na kaniya, sigurado nga ato mga damgong tinguha mga kabrigada mahitabo gayon. Busa nining adlaw ang akong pangandoy nga akong panghinaot nga magmalipayon kita mga kabrigada, walay rason nga sa matag adlaw sayo sa buntag mga kabrigada magulanon kita og dala-dala nato ang mga baggages sa atong kinabuhi mga kabrigada. Kinahanglan nga ato na kanang ibilin sa atong panimalay ug asa pa nato kana ibutang tungod kay sa atong pagpanarbaho paggawas nato sa atong balay mga kabrigada dapat malipayo na kitang daan aron magmalampuson kita sa atong mga buluhaton ang enkwentro sa tibuok kalibutan. Itudo mo mga kabrigada ani ana karon ang atong mga top stories of the day sa atong pagpanag-uban nining adlaw Huwebes. Kini ang top stories sa mga kabrigada, local news. Patay ang usa ka minor de edad nga palaboy nga natulog ilawom sa bus sa dihang aksidente kining naligsan sulod sa Butuan City Integrated Bus Terminal. Napalgan ang lawas sa bata alas 5 kagahapon sa buntag nga nagkadugo og wala nay kinabuhi. Sumala pa sa Deputy Station Commander sa Butuan City Police Station 2, posibleng nakainom matod pa ang biktima og tungod sa kahubog nakatulog kini ilawom sa bus og sa dihang nagpaandar na ang driver niini. Wala kini nabantayan nga duna di ay bata sa ilawom, hinungdan nga naligsan. Sa kasamtangan gipahiluna na sa kumpanya sa bus ang patanglawa sa bata nga biktima samtang nga gipasurinder na ang driver nga nakaligis aron at tubangon ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Dugang pa mga kabrigada sa to ang top stories sa national. Aminado ang Department of Health nga worrisome na o angay ikabalaka ang pagtaas sa kaso sa dengue sa nasod. Gibot siyang the Health Undersecretary Maria Rosario Vergiri nga kinsigikan sa 17 ka rehiyon sa nasod ang milapas na sa epidemic threshold sa dengue. Luyon ini, dili gihapon angay nga magpanik tungod tun-an pa sa gobyerno o sa publiko ang mga lakang aron mabutangan o mabatukan ang dengue. Lakip nini ang pagbungkag sa mga gitulugan o gipuy-an sa mga lamok o uban pa. Gibot siyang ubasab ni Vergiri nga dili ibaliwala ang posibilidad nga makaangkon og review alang sa paggamit og kontrobersyal nga bakuna batok dengue nga dingbaksya. Kahinumduman nga gibot siya ni infectious diseases expert Dr. Rongini Sulante. Ang panahon nga sa ikonsidera ang pagtuon sa nasampit nga bakuna aron mabatukan ang pagtaas sa kasong dengue. Sigon kang Vergiri abli ang gobyerno alang sa pag-uusab bag-ong teknolohiya ilabi na kung tunay ebidensya aron maprotektahan ang mga Filipino. Dugang pa mga kabrigada sa tuang top story sa national, gi-anunsyo sa Department of Education kung DepEd nga opisyal na nga muabli ang school year 2022-2023 sa August 2022. Wala kang grabiha ba ni mga numeroha Brigadang Iman? O mahuman sa July 7, 2023. Sigon sa DepEd Order Number 34 Series of 2022 nga pirmado na ni Vice President Sara Duterte kinsa mao usay Education Secretary, dunay 203 school days apan mahimo pang may kausaban sa kalendaryo sa pagtungha ugaling may mga wala gilaom ang panghitabo.
nakalatin usab sa nahisgutang kamanduan nga magsugod ang enrollment sa July 25 ning tuiga. Mularga usab ang nationwide Brigada Eskwela sugod Agosto 1 hangtod 26 aron andamon ang mga tulunghaan sa subling pag-abli sa klase. Samtang dugang anunsyo sa DepEd nga sugod sa Nobyembre 2 ang tanang public o private schools ang mamahimong mag-transition ngadto sa 5 days sa in-person classes. Ang tanang public o private schools ang tugutan lang nga magpahigayon og blended learning o full distance learning hangtod Oktubre 31 ning tuiga. Ang full face-to-face classes ang mahitabo paglabay sa sobra duha ka tuig nga pagsirado sa mga tulunghaan tungod sa COVID-19 pandemic. Mga kabrigada, ani ang atong mga top stories gikan sa gawas sa nasod. Napatay sa US ang leader sa ISIS sa Syria. Sigon sa US Central Command spokesperson Joe Busino, napatay si Naher Al-Agal pinaagi sa ilang drone strike. Nahitabo ang drone strike gawas sa Jindei Reis. Jindei Reis sa northwest Syria isip kabahin sa panayon nga pakigbatok sa US, batok sa mga teroristang grupo. Dugang pa nini nga tungod sa pagkamatay sa ISIS leader, maguba na ang plano sa grupo nga pagpahigayon o pagpangatake. Una nini kaniadtong Hunyo na aresto sa US-led combined joint task force ang usa sa ISIS leader sa Syria. Mga kabrigada, dugang pa sa atong top stories gikan sa gawas sa nasod, nangandam ang Vatican alang sa pagbisita ni Pope Francis sa Ukraine. Gibutyag ni Vatican Secretary for Relations with States, Monsignor Paul Richard Gallagher, nga sa sunod pula na ang takdang pagbisita sa Santo Papa sa Ukraine. Wala gikabutyag ang eksaktong pitsa sa pagbisita. Dugang panini plano usab sa Santo Papa nga mobisita sa Rusya nga mamahimong makasaysayan. Kay naman nga pila ka higayon nga gibatikos ni Pope Francis ang Rusya tungod sa pag-atake niini sa Ukraine. Mga kabrigada, kana ang ato mga top stories gikan sa local, national, and international o kinihatod kanato sa Hardball HD. Tanaw na ko murag Lunes pa man. So karon Huwebes ug Biyernes na mga kabrigada, ug mao kini atong mga headlines. Atong atangan unya sa atong pagpanag-uban ang mga issues nga atong hatagan og pagtagad. Una, number 1, hubog nga pulis nga nagpabuto og pusil mag-atubang og kasong administratibo. Bahala ka, kinsa ka ni nga pulis atong ila-ilahon kini karon mga kabrigada. Ikaduha, department heads sa mga managlahing opisina hanay na plastar na human kini nga gibalasa, human kini nga gipang kambyo, gibalhin, giilisan mga kabrigada sa bag-ong administrasyon. Sa laing bahin, sa ikatulong butang atong isgutan, usa ka empleyado sa LGU Alabel nagpositibo sa gipahigayong surpresa nga drug testing. Mga kabrigada, mao kini ang atong mga headlines nga maglangkob karon sa atong pagpanag-uban dinhi sa atong programa ang Engkwentro sa tibuok kalibutan. Sa atong mga pangutana segment mga kabrigada, ani-ana ako nang ihatag kaninyo ang atong mga pangutana nga dapat kining tubagon sa mga hingtungdan. Unang pangutana. Pangutana! 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 Kabrigada, alang sa inyong kasayuran na gipagawas nga bag-ong datos karon ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA may tungod sa ato ang sitwasyon karon diri sa Region 12 o sa tibuok Pilipinas, may tungod sa mga barangay nga ana ay pagkuyanap sa paggamit og mga ginadiling druga mga kabrigada o ato diri sa Jinsan, out of 26 barangays, 17 ka mga barangay mga kabrigada ang naapay pagkuyanap sa ginadili nga druga. Unsa man ang inyong gibati nini nga ang inyo ang barangay o ang inyong silingan nagagamit pa o ginadili nga druga? Mao kanang unang pangutana. Pangutana! 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 Pangutana!
ang ikaduhang pangutana mga kabrigada, may kalambigitan nining ginadili nga droga. Aduna pa ba'y mahimo ang atong mga tinugyanan sa balaod? May tungod nini sa pagsumpo nini o sa pagkontrola nini? Naa pa ba sila'y mahimo o kaha mo samot pa ba kaha og kadaghan ang mga barangay nga nagagamitan og mga droga ang mga residente? Ikaduhang pangutana. 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 Ang ikatulong pangutana mga kabrigada dinhi sa ato sa siyudad sa Jensan, bag-ong administrasyon, bag-ong mga opisyal, apan ang atong mga kapulisan, ang atong mga pidiya ug uban pang mga tinugyanan sa balaod, kadaghanan maora gihapon. Ang pangutana mao kini, unsay aksyon nga himuon sa atong bag-ong administrasyon karon nga gipanguluhan ni Mayor Lor Pacquiao may tungod niining pagkatag karon og maingon nato wala gihapon mahuman ang problema nato sa illegal nga droga. Mao kana ang atong ikatulo og katapusang pangutana. 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 Mao kato mga kabrigada ang naglangkob sa atong mga pangutana nining adlaw nga Huwebes mga kabrigada, pitsa 14 bulan sa Hulyo tuig 2022 mga kabrigada. Mao kana ang atong mga butag na nasagap karong buntaga o nasubo ta tungod kay nining sitwasyon karon mga kabrigada. Ang atong Philippine Enforcement PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency mga kabrigada, naa sila gipagawas karon pinaagi sa PIA, Philippine Information Agency, mahitungod niining sitwasyon nato karon mga kabrigada sa ginadili nga droga. Okay? Alang sa inyong kasayuran, may increase kuno mga kabrigada ang mga barangay nga na-cleared gikan sa 1,100 kapin, 1,100 kapin ka mga barangay, 1,158 ka barangay diri sa atong rehiyon sa Soc-Sargent nga naglangkob kini mga kabrigada sa upat ka syudad, upat ka probinsya sama sa Sarangani Province, South Cotabato, North Cotabato ug Sultan Kudarat. Upat ni ka probinsya, and then upat pod ka syudad, General Santos City, Coronadal City, Tacurong City o Kidapawan City. So, kini 1,158 ka barangays, mga kabrigada, sa atong rehiyon, adunay 85% lang ang matod pa, o 85% out of 100%, 85% ang mga na-cleared. So, ubay-ubay ni kay 85%. So, mulangkob na siya mga kabrigada sa 985 ka mga barangay. So, 1,125, 1,158 minus 985, mao kana mga kabrigada ang 88%. So, naatay 985 sa atong rehiyon, no? Sa Soc-Sargent, diri sa ato ang dapit mga kabrigada. Okay, and then diri ta sa mga barangay. Diri sa atong barangay mga kabrigada, gibutyag dinhi nga ang PDEA 12 o Region 12 nagpakita nga diri sa Sarangani Province, okay? Sarangani Province out of 141 barangays, take note, paminaw gid mo mga taga Sarangani, among mga taga Rion 12 nga nagatanaw karon. Paminaw mo kay kini naglambigit ni nato nga mga lumulupyo. Kita ang recipient na arata dinhi, wa ta kay balo nga atong kauban o atong silingan, ang atong kabarangay, adik mga kabrigada. Okay? So diya sa Sarangani Province, dunay 141 ka barangays. Onya, diya sa 141 ka barangays, 132 ka barangay ang cleared. So sa ato pa duna nalamay na pulo ka mga barangay kapin ang naapay mga droga. Okay? So cleared na kuno ang 132 ka barangay out of 141 sa Sarangani Province. Nga naglangkob kini sa pila ka lungsod ng Sarangani, 7
no? Pito ka kwan, Malungon, Alabel, Malapatan, Glan, unya naa dito ang Maasim, naa dito ang Kiamba, naa dito ang Maitom. Pito ka lungsod mga kabrigada. So, niyan ang pito ka lungsod na ay 141 barangays, 132 lang ang cleared. Pero ang question na to diya kung unsa gyud ka cleared. Cleared as crystal pa ba kaha? So mo nang pangutana na to mga kabrigada. And then South Cotabato. Ay upat man ni ka probinsya. South Cotabato, dunay 199 ka barangays. Okay? 199 barangays sa South Cotabato. O niya, ang cleared lang ang mga barangays, 156. 156. Okay, akong balikon. South Cotabato, na ay 199 ka mga barangays, ang cleared, 156. So, naapay 30 kapin ka mga barangay. Huy, gikuyawan, ani. And then, sa North Cotabato, mga kabrigada, North Cotabato, dunay 543 ka barangays, 443. Ang na-cleared lang is 439. 439. Akong balikon. North Cotabato, dunay 543 ka barangay, 439 lang ang cleared. Dirita mga kabrigada sa Sultan Kudarat province, dunay 249 ka barangays, apan ang cleared 226 ka barangay. Okay, balik ko na ko. 249 barangays, ang na-cleared lang sa Druga 226. Dirita karon sa ato sa Jinsan mga kabrigada. Tanawan ninyong mayo, paminawan ninyong mayo. 26 ka barangay lang ta dinhi sa to ang syudad sa Jinsan. 26 ka barangay. Pero matod pa sa PDEA mga kabrigada, siyam lang ka barangay ang cleared. Siyam ka barangay. So sa ato pa pila ang nabilin? 17 gyud ka barangay. Hala ka, porting daghana pag barangay. 17 ka barangay ang present pa, nagagimok-gimok pa, nag-proliferate pa mga kabrigada ang illegal nga droga. Kini, wata kabalo kung unsa ni nga mga droga, sama sa shabu, sama sa marijuana, sama sa cocaine, unsa pa nga mga illegal drugs mga kabrigada. Nining 17 ka barangay. Grabe ako'y pangulbaan ko ani mga kabrigada kay sa to pa siyam lang ka barangay ang cleared. Okay? Siyam ka barangay ang wala na kunoy droga. Pero samtang gibasa nako ning balita mga kabrigada sa last portion sa ilahang balita gikan sa PDEA. Niingon ang PDEA mga kabrigada, no, nga there's no assurance that the drug cleared and an affected area will remain as such, so it is important for them to undergo periodic assessment and deliberation by the oversight committee. So mala pa sa spokesperson sa PDEA nga si Kat Abad mga kabrigada. So dili pa kuno sila sigurado. Mo na nga ila pa kining i-monitor kung kining siyam ka barangay out of 26 barangays nga na-cleared pero dili pa kuno sila sigurado kung kini-cleared na ba gyud. Ato ning hisgutan dinhi karon mga kabrigada kining tanan gihatod kanato sa Hardball. Hardball HB halabira ang pagkakondisyon sa atong lawas importante mga kabrigada kay mao kini ang tinubdan sa atong kalampusan, tinubdan sa atong kalipay, ang tinubdan sa malinawon nga pamilya og malipayon nga pamilya, tinubdan sa malipayon og malampuson nga komunidad. Pinaagi sa paggamit og Hardball. Mga kabrigada, kining tanan atong hisgutan niya sa pagbalik sa Encuentro. Dining adlaw nga Huwebes ang tanan nga angay natong buhaton karon mga kabrigada alang sa inyong kasayuran mas maayo nga okay ang atong pagsugod sa adlaw, karong adlaw, sugod sa to ang mga pagabuhaton sa atong mga trabaho, atong himuon kini uban ang atong kasing-kasing. Dili lang nga nanarbaho ta, motrabaho ta para nga unsa ni
mapa-okay ang atong mga bosses, mapa-okay ang ato ang mga supervisors kung dili bisag wala sila, bisag wala ta nila ginalantaw, bisag wala ta nila ginamanmanan mga kabrigada, okay kay nga atong trabaho tungod kay ato ning trabaho para sa Ginoo. Mo na pinaka the best mga kabrigada. Mo na good news sa mga tag-adlaw sa atong kinabuhi. Ang bad news diha kung di ka magtarong sa imong trabaho, daghan kag mga gipanghimo diha nga dili maayo, daghan kag kayong mga sidelines nga gihimo diha nya di na nimo magampanan ang imong trabaho, dili na maayo mga kabrigada. Kinahanglan nga ayuson nato ang atong trabaho nga magiging successful ang atong trabaho karong adlaw. Unya labaw sa tanan na ang kalipay, ana ang kadasig, labi na gyud sa atong mga tatay, lolo, daddy ug papa nga mugamit og hard bull aron mga kabrigada nga maglig-on kanunay ang atong mga kaugatan. Mga kabrigada, atol sa panahon sa labing-labing matang gabi, gusto nato nga ma-reach, gusto nato maabot ang tugatog sa kalipay mga kabrigada. Wala na, dili na nato mahimo kung naa na tay mga balatian, sama sa high blood, sama sa diabetes ug uban pang mga sakit mga kabrigada. Makaingon ta nga wala na tay mahimo ang mga lulo, ang mga tatay, daddy ug papa, makaingon sila nga wala na. No, dili ko motuan na. May paglaom pa ang tanan, mabalik ang atong kusog, mabalik ang atong energy kung kita mo gamit og hardball mga kabrigada. Og alang sa inyong kasayuran, karon Huwebes ugma Biyernes, karong Sabado magsugod na ang atong unang draw mga kabrigada. Siguraduha nga ang imong mga produkto sa kadaghang produkto sa Brigada Healthline, usan ini ang hardball mga kabrigada, kinahanglan nga imo nang maandam para masubmit na nimo sa mga drop boxes nato diha sa mga farmasya aron maka-appeal ka or basig ikaw ang unang mahimong winner sa tuang promo Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2. Okay? So mga kabrigada, dasigon mo nako pagpalit og hardball o nya ayaw ilabay ang blister pack niya na i-secure na and then mao na i-appeal nimo as entry sa tuang promo mga kabrigada. Okay? So ani ana ato nang sugdan ang atoang mga butang hisgutan diri karon sa itong panag-uban sa Encuentro. Encuentro kini mga kabrigada sa usa ka reklamo sa mga residente sa usa ka barangay sa Jensan. Ang usa ka pulis human nagpabuto sa iyang armas sa wala nahibaluan nga rason. Way rason nagpabuto. Ang pulis misurinder og mag-atubang na karon og kasong administratibo. Ani ang kompletong detalye sa report, Brigada Runa Muhimulta. Brigada mo! Gipasiguro karon sa General Santos City Police Office kon GSCPO nga dili nila i-tolerate ang bisan kinsa sa ilang mga personahe sa ilang dili maayong binuhatan. Sama na lang sa nahitabo Hulyo 12, alas 8 sa gabi sa Pioneer Village, Barangay Lagaw, Syudad sa Jensan. Asa usa ka pulis ang kalitlang nagpabuto sa iyang armas sa makapila ka beses at tubangan sa usa ka tindahan. Ang pulis giilang si Police Corporal G. Carparas na assign sa Mobile Patrol Unit sa GSCPO. Sumala sa report nga hubog na ang pulis og iyang duha ka kauban, una pa man makaabot sa lugar. Tuyo matod pa nila nga mopalit og ilimnon sa tindahan apan sa wala damhan nagpabuto ang pulis sa iyang armas. Una-una, gusto nating ipalam sa publiko na hindi tinotolerate ng ating City Director yung naging aksyon ng personnel ng GCPO. Kaya pinag-utos agad yung pag-iimbestiga. About dito, wala po nato nabta ng mga tauhan na. But later on, identify nato identify po dito sa mga katauhan dito nga area nga kini isa ka member sa atong PNP. So, allegedly no sa atong initial investigation is nakainom na daw sila under the influence of liquor sila. Pag-abot pa lang nila sa place of incident. Sa karon nagpahigayon na og investigasyon ang GSCPO, may kalabutan sa insidente. Samtang ang lambigit nga pulis magaatubang og criminal case og administrative case. Samtang padayon pa nga ginapangita sa kapulisan ang iyang duha ka kaubanan. Okay, yung criminal case niya, just in case na ayaw mag-file yung private complainant, yung papatriwe, yung mag-handle nung yung criminal case at sila na yung magpa-file against sa police na involved. And yung administrative naman niya, ang mag-handle yung City Internal Affairs Service natin. Sila yung magkakandak ng motu proprio
investigations against doon sa police. Amo ang gisulayan pagkuha ang bahin sa labaw sa Mobile Patrol Unit asa na-assign ng pulis apan wala kini sa iyang opisina. Lakip sa giadtuan sa team ang lugar asa nahitabo ang insidente apan walay bisan usa nga gusto mohatag og pahayag. Sa karon anaa na sa kustodiya sa GSCPO si Police Corporal Paras samtang padayon pa ang dagan sa investigasyon. Ron na Mohemolta, Brigada News. Salamat, Brigada Rona. Mahimulta sa imong report. Kini ang inkwentro sa tibuok kalibutan, mga kabrigada. Og katog report atod kaninyo sa Hardball HB. Hala, bira, mga kabrigada. Mga tatay, mga lolo, mga dading papa, siguraduha nga ang ato ang responsibilidad mahimo nato sa kanunay. Kay kung dili nato ni mahimo, mga kabrigada, atong responsibilidad sa ato mga partners, mo na ginatawag nato ang pinakadimalas nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Gusto ka nga magbalipayon ang imong pamilya, gusto ka magbalipayon ang imuhang community, ang imong asa ka nagtrabaho nga kumpanya, siguraduha nga gikan sa imong balay, sugod ka ng kalipay kay na-satisfied ka diha sa panahon sa loving Hardball pagkalalaki itudo mo, mga kabrigada. Samtang sa laing bahin atong dawaton karon ang report via phone patch sa atong kauban Brigadang Richelyn Gobalani. May kalambigitan natong pulis nga nagpabuto sa walay hinungdan. Brigada Richel, i-brigada mo. Yes, Brigada Bal, kini nga pulis nga gikaingo nga or gilambigit sa insidente sa pagpabuto o pusil atubangan sa usa ka tindahan sa may Pioneer Village, Barangay Lagaw ni nga Dakbayan, Martes sa gabi, Brigada Bal. Ang doon na magudi siya kauban, actually tulo ni sila ang usa kini si Police Corporal Gicar Paras nga naka-detailed or naka-assign sa Mobile Patrol Unit ilawom sa General Santos City Police Office og usa ka Enriquito Brigada Bal alias Pikot kini sibilyan ni. Doon na pay isa Brigada Bal nga gikaingon kagahapon sa kapulisan nga unidentified, pero gibutyag na sa atua sa kapulisan nga kining unidentified Brigada Bal ang kumpirmadong sakop sa Armed Forces of the Philippines Brigada Bal. Dunay pangalan na gihatag sa atua apan na walay opisyal nga pamahayag gikan sa kapulisan, partikular na sa Lagawa Police Station. Kaya matud pa Brigada Bal sa mga impormasyon nga naabot sa atua gikan sa kapulisan, nakig-connect pa sila sa mga sa labaw sa unit sa miyembro kini nga nahisgutan. Unfortunately Brigada Bal, kining iyahang unit ang iyahang labaw ani sa general o sa GHQ o General Headquarters sa Armed Forces of the Philippines sa Brigada Bal. Nato makita kini nga nahisgutan doon na gani opisyal gikan sa Armed Forces of the Philippines nga naghatag sa ato og tambag nga kinahanglan nato nga mo connect didto sa GHQ nila, kaya aron makakuha ta og pamahayag may kalabutan ani nga maong sundalo mo magud ning atong gisundan kini nga maong sundalo kay base sa pamahayag nga gihatag ni Corporal Paras ngadto sa iyahang mga labaw, gihingusgan ani nga Paras Brigada Bal nga wa siya kapabuto og pusil Brigada Bal. So ang katupong impormasyon nato gikan sa Armed Forces of the Philippines pod paabot pod atong sundalo nga wa pa panganli hangtod karon nga mali ang narrative nga naa sa report karon sa Lagaw Police Station. Kay accordingly sa bersyon aning sundalo Brigada Bal nga kining si Paras iyahang bisita kay iyahang higala, kining si Enriquito residente pod na dinha sa lugar. So paulion na unta ni niya ihatod niya pauli si Corporal Paras dihang along the way Brigada Bal, doon na matud pay na mato sa ilaha. So hinungdan nga siya ang nagpasalba. So ginakontest karon base sa impormasyon gikan sa Armed Forces of the Philippines, ginakontest karon ani nga mao nga sundalo ang nahimo nga latag sa narrative
sa spot report sa Lagawa Police Station na Brigada Bal. So hinungdan nga kini pong kapulisan dinhi sa Lagawa Police Station nakig-alayo na nga do possibly sa iyang unit Brigada Bal aron na maistorya ang labaw sa nahisgotang sundalo kay kung siya pa igo ra sila nagpasalba Brigada Bar maingon nato kanang sukwahi sa nahimong pamahayag ni Mark Anthony Lansangan ang mireklamo nga nagapabuto kini nga nahisgutan o kining mga nahisgutan nga napabutog pusil sa lugar asa nakuha katong tulo ka empty shell sa bala sa 9mm Brigada Bal. So inungdan nga kini nga siya Lansangan gihingusgan nga moto ang narrative base pod sa kuha matud pa sa CCTV camera giya nangayo ta og kopya Brigada Bal sa CCTV camera sa CCTV footage nga gikan sa Lagaw Police Station apan pakyas ta Brigada Bal nga mahatagan sa kapulisan tungod lagi kinahanglan pa og clearance sila pod gani daw na ngayo pod og clearance sa may kalabutan na niini. So sa karon wa paghihapon gipanganlan sa kapulisan kung kinsa kini nga sundalo nga lambigit o kauban ni Police Corporal Paras o kini nga usa ka sibilyan sa bahin usab ni Police Corporal Paras si kini nag-atubang motopropyo Brigada Bal magapahigayon og investigasyon ang Internal Affairs Service maya kalabutan niini kini baya administrative case pero ang kining kasong kriminal Brigada Bal nga illegal discharge of firearms ang ipasaka na sa kapulisan kay gahapon doon ay statement si Pulisa Captain Michael Angelo Quidilla ang hepe sa Lagaw Police Station nga maingon nato nagapadayag og pag-resist nga mo file og complaint kining pamilyang Lansangan dinha sa may Pioneer Village Brigada Bal. So hinungdan nga ang mahitabo ang matud pa ni Police Lieutenant Colonel Aldrin Gonzales ang tigpamaba sa GSCPO ang complainant na karon dinhi ang kapulisan sa Lagawa Police Station Brigada Bal to pursue the criminal case nga batok ani nga maong pulis. So hinungdan nga karon gihikutar na sa kapulisan kini nga pagpasaka og kaso og kining si Paras gikustodiya na Brigada Bal dinhi sa iya nga mother unit which is kini nga mobile patrol unit sa pangutana Brigada Bal kung unsa ang mahimong ugma ani nga nahisgotang pulis giya siguro ni Lieutenant Colonel Gonzales nga ang pagpasaka og tukmang kaso batok ani nga mao nga pulis kay ang rebuttal manggod or ang argumento ni Lieutenant Colonel Gonzales kung halimbawa ang statement ni sundalo na nagpasalba siya tungod gibato sila pulis man daw ang kauban so pwede gihapon daw tong dakpon at that time Brigada Bal o kung di man kato ang nahitabo wa man nagpabuto katong pulis og nay nagpabuto sa yang atubangan kasi hudang kinsa to bilang pulis baskin pag dili nimo duty kinahanglan nimo to nga dakpon katong personalidad na to. So kato matud pa ang pakyas nga nahimo aning ni Pulisa Corporal Paras. So kini karon ang mahimo nga punting sa motopropyo investigation nga himo sa Internal Affairs Service samtang sa pinakaulahing pamahayag ni Pulisa Colonel Paul Bumitibo ang acting City Director base sa text messages nga gipadala sa ato Brigada Bal dili niya itolerate ang kinsamang personahe sulod sa General Santos City Police Office nga makahimo og hiwi matud pa nga binuhatan makasalig ang katawhan matud pa sa acting City Director Brigada Bal nga ang iyang mga sakop dili buhimo og supak sa balaod Brigada Bal. Brigada Rich, kining pulis nga si Police Corporal Paras, mao ni siya ang pulis nga gireklamo nga nagpabuto? Tatlo ni sila Brigada Bal, si Police Corporal Paras, isa ka sundalo ug isa ka sibilyan. Naabot sila sa tindahan, hubog ng daan. Natay pangalan sa sundalo? Ako, Brigada Bal, personally, doon ako'y pangalan, pero wala magud ni gi-confirm, Brigada Bal, sa mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines, Brigada Bal. Ang giingon lang sa atua, sa kapulisan, sulod sa Lagaw Police Station, alias Tata, kini nga mao nga pulis nga gikan Brigada Bal sa usa ka intelligence group Brigada Bal. Alias Tata mo ning sundalo? Yes, agikan sa intelligence group, miyembro sa isa ka intelligence group Brigada Bal. Aha. So mao ni siya ang kinsa man tong nagpasalba?
Ang nakita sa CCTV, Brigada Bal, mo na ang ato ang agi pangutana kang Kidilya kung kinsa sa duha ang nagpasalba. So ang ingon ni Kidilya at the time kagahapon sa hapon atong follow up sa iya wa pa nila nakita og maayo kini nga CCTV camera, Brigada Bal. Pero kining ilang matud pa sa imong report ga kining sundalo murag gibisitaan siya sa iyang amigo nga pulis mo ba? Yes, Brigada Bal. Unsay activity dito na party na birthday? Wa may activity, Brigada Bal. Ni giimbita lang to si pulis ni sundalo tungod gusto lang makigya istorya update sa mga panghitabo, Brigada Bal, kay dugay na magong higala kining duha. Actually silang tulo dugay na silang maghigala, Brigada Bal. Aha. So sa ato pa nagkataon lang tama ba tong nadungog nako nga murag gibato sila na nagbato sa ilaha mo to nga nagkapasalba sila? Version ni sundalo to, Brigada Bal. Okay, so pero karon ang kustodiya lang karon sa atong Lagaw Police Station kinara si Police Corporal Paras. Gikustudiya si Police Corporal Paras, Brigada Bal, sa iyang mother unit kining Mobile Patrol Unit, MPU, Brigada Bal. So MPO siya. So okay. So pero diri gyapon siya na-assign sa Jinsan. Yes, Brigada Bal. So naanay kaso nga gi-file nini karon ang ato ga Lagaw Police. Pero kining complainant nga si Mark Anthony Lansangan di na nimo reklamo? Si Mark Anthony Lansangan, Brigada Bal, sa una natong pakiginabi kang Captain Kidilya, giingon niya nga nagpakita lagi niya og marag maingon nato di na interesado sa pag-file og kaso. Giadtuan actually nato og natubang nato mismo si Mark Anthony Lansangan, Brigada Bal. Di gay siya magpakuha og footage sa ilahang panimalay, silang tindahan, silang establishmento tungod sa trauma sa mga bata dihang nakita kining mao nga insidente og sa pagpangutana nato, Brigada Bal, kung interesado pa ba siya mo file og complaint batok aning mga personalidad nga gitudlo nga nagpabuto at ubangan silang tindahan. Smile lang man ang gisukli sa tuwa, Brigada Bal. Sa to pa kay kining balay dai sa sundalo o kining balay sa complainant at bangra. Dili, Brigada Bal, medyo layo walking distance pod, Brigada Bal. Aha. Pero base sa report nga imong nakuha, pila ka buto ang ilang nadungog? Tatlo, Brigada Bal. So ni ano pud ni tugma pud ni sa tulo ka empty shell nga nakuha sa lugar asa nahitabo kining insidente. Tulo ka empty shell gikan sa 9mm nga pusil. So katong pusil pud ni Corporal Paras, iya pud tong gi-appeal og surrender og karon na sa Regional Forensic Unit alang sa ballistic examination, Brigada Bal. Aha, okay. So sa ato pa kung na may ganitag sundalo kasagaran ginadala sa mga sundalo, kuan man na long arms unya kini mga pulis ginadala nila mga short arms no, sama na mga 9mm 45, di ba? Yes, Brigada Bal. So diri na mag-igo ron kung unsa ang mahimo nga resulta sa ballistic examination kung mutugma ba sa statement ni Corporal Paras nga wa gid siya kapabuto, Brigada Bal. Ang kuyaw man gud ato Brigada Richel kung ingon siya nga nagpabuto siya asa padulong ang buto sa ibabaw ba o sa yuta kay kung padulong sa ibabaw mas kuyaw baya nang magpabuto ka dito sa ibabaw nya ang kuan ana ang kining mga balinis anang bala pag mahulog na mas kusog pa na siya sa gidiretso kag pusil, di ba? Yes, Brigada Bal, kung ato ang paminawon, ang version atong sundalo, ang word nga gigamit dito, pasalbaman, Brigada Bal. So buot pasabot, pataas ang iyahang pagpamusi o pagpabuto, Brigada Bal. Oy, kakuyaw biya ang pasalba kay kung sa taas na nimo kuan pagkahulog ana, sus daghan na kay nangamatay biya, di ba? Yes, Brigada Bal. Sumutong gikadlok actually sa mga residente dito, Brigada Bal. Pero wala dito sa report nga nag-inom sila, na birthday party dito, wala. Ang nakabutang lang sa narrative, Brigada Bal, sa kapulisan sa Lagaw Police Station, ni kalit 8:30 PM, ni kalit og abot kining tulo nga nakainom ng daan, ni sulay og palit og beer, o dihang taod-taod ni kalit lang matod pag nasuko ang usa ka lalaki nga wa man pud na-identify og didto na nagpabuto, Brigada Bal. Mo ni ang narrative sa Lagaw Police Station. Aha. So pero katong bato nga giyong kumbato na gibato sila confirm to. Motoy version sa miyembro sa
Armed Forces of the Philippines Brigada Bal nga gihatag pud sa tuwa gikan sa mga personalidad pod sa AFP, pero wala pay formal nga pamahayag kini nga mao nga sundalo Brigada Bal. Aha, okay. So, nasa imong version, sa imong report nga, medyo nakainom ng daan, no? So, sa ato pa na, nanay karga daan. Nanay kargadaan based na Brigada Bal sa spot report or report gikan sa Lagao Police Station Brigada Bal. Okay. Ma'am Richelle, daghan kayong salamat sa imong report. Kini nahitabo ra gid ini diri sa ato sa area sa Lagao. Dool ra kayo diri sa ato. Yes, Brigada Bal. Okay, thank you. So mo na ang update may kalabutan sa maong hisgutanan Brigada Richelle Gubalani para sa Brigada TV. Daghang salamat Brigada Richelle Gubalani sa imong report o kining report, police report mga kabrigada hatod kanato sa Hardball HB hala bira. Grabihan ning mga sundalo og pulis nakabira man pod. Bira-bira man po dahil mo og kanang pasalba sa inyong pusil, no? Murag nakalimot mo sa inyong responsibilidad nga dapat ka na inyong pusil gamiton na ninyo sa inyong mga kalaban. Dili na ninyo gamiton diha sa pagpasalba sa mga sa community kay kuyawan tanag maigo ta pareha nako nga wa na ra makoy kalo in taon. Pastilan og maigo ta ana mga kabrigada di gina mananghid ng kining sharp nail sa kuan sa 9mm. 9mm ang kuno'y gigamit. Nako, dili maayo ni nga balita. Bad news ni mga kabrigada. Mauni ang bad news. Bad news. Dili para sa, dili ingon nga, ang tanang mga kapulisan, ang tanang hanay sa pulis, ang tanang hanay sa sundalo, 98 to 99% mga maayo, tarong kining ato mga kapulisan, naatay daghang mga parinti nga pulis, naatay parinti nga sundalo, naatay mga amigo nga sundalo og pulis, og naatay daghang mga kaila nga mga maayo nga pulis og mga sundalo. Mga maayo sila, pero naalang yo'y pipila. No, dili po nato ni sila huruton. No? Tungod kay mao lagi nang ginatawag mga kabrigada nga sa usa gani ka bulig sa lubi naagi buang diha. Okay? So mao na siya karon nga kining pipila ka pulis karon nga kining sila si Police Corporal Paras, mao may nailhan din sa report. O diya kining kuno usa ka alias Tata nga membro kuno sa intelligence mga kabrigada ang mao kini sila ang mga personahe o personality nga nalambigit aning maong isyu karon. So mao ni nga gibulabog ta og bad news mga kabrigada tungod sa sitwasyon nga siyempre mabulabog ang atong kakuyawan man gud dinhi nga kung bisan pag makainom, bisan pag makahigop ka diha karon og bino di pataranta, walay rason nga mag-indiscriminate firing ka. Anyway, atong hisgutan dinhi karon mga kabrigada sa atong pagbalik kay ato pong tan-awon kining ilahang mga professional conduct or ginatawag nato mga kabrigada kini mga standard sa atong mga kapulisan nga dapat nilang sundon. Pagbalik sa Encuentro. Sa palibot nato naatay mga kauban nga pulis, naatay mga kauban nga mga sundalo, dili ta makuyawan muraga sa akong paminaw kanang kung naamanggaling mga dautan nga mga tao, naamanggaling mga tulisan, naamanggaling mga killers, naamanggaling mga gun for hire o unsa pa diha sa atong palibot naay mga adik diha nga di nimo mabal-an ang utok nga magkalit lang pangdunggab, pamalit lang pangbunal. So kung naay mga pulis muraga kampante kay kuana ingana nga ko ang sitwasyon o nga kung baruganan sa akong kinabuhi mga kabrigada. Pero kung usahay kining mga uban nato mga kaigsunan nga mga membro sa Philippine National Police o sa ato ang Armed Forces of the Philippines, medyo magapabuyag ba murag dili po taganahan, no? Murag mawad-an tagana. Pero ako'y silingan nga mga pulis, sundalo, mga buutan kaayo, no? Mga grabe ka mga respetado kayo unya. Ikaw po mo magkaroon po kag respeto dito sa ila kay sila makita man nimo sila nga buutan kayo. Unya wala sila nag-aabuso. Kung miyon ka nga diha sa ilang mga balay, ingon sa matulog og sayo, tulog sila sayo. Okay, kung naman galing sila party, earlier sila mangundang.
Oh, pinakadugay nila nga mag-happy-happy silang party, alas 10, mangundang na sila, kay kasabot sila sa subdivision, ano na siya, dili ka pwede magsaba-saba diha. No? So, mao na nga, ganahan na to. Pero, dili gyud nato malikayan, mga kabrigada, nga naang yun tayo mga, kini ba mga kaigsuunan na to, mga membro sa PNP nga usahay, kini ba mga bino di pataranta nga ginaingon nato, dapat sa tiyan lang unta na ninyo ibutang ba? Dili na ninyo ibutang sa inyong ulo. Paningkamuti nga kung asara kaya nimo, asara nimo pwedeng i-carry ka na nga alcohol, diha ra nimo buhaton. Kay kung masubrahan na gani ka, dili na makontrol diha sa tiyan, diya musaka na alcohol baya na, di man na nimo makontrol ang alcohol. Maunang magka-problema ta. Base sa report ni Brigada Richel, base dito sa narrative sa Lagaw Police Station, diya, pag abot ko nila dito sa balay, diha sa may Lagaw, sa itong lugar, sa may Pioneer Village, Lagaw. So medyo nakainom na kunudaan kini sila. So mo na nga siguro, kung tinuod man to nga gibato, kay nakainom na siguro saba kayo, mo na nga gibato. Kini ato lang po ning analysis ha. Gibato to sila tungod kay siyempre, kung usahay ka na makainom ka, di na nimo makontrol yung baba. Kana maganing, ako magani ko kainom dito, pero grabe nga akong baba. Warak-warak ning baba nako. So how much more kung makainom ka? Gawa na nga, usahay, labi na kung dako kang tingog, dako patug tingog imong kauban, nakainom pod, o na nga mga silingan o gabi na, kay alas 9 naman siguro to, mao tong gibato siguro. But anyway, kana siya nahitabo na, history na. So, kita maluoy ta ni mga kauban na to, mga kailan na to, mga kaigsuunan na to, mga membro sa kapulisan. Maluoy ta ba kay nakataya ang imong kinabuhi dinhi, nakataya ang imong panginabuhi, nakataya ang kinabuhi sa imong pamilya. Nakaron mafailan kag kaso. Diya karon og masimplang ka diya karon sa kaso nimo. Perting luoya sa imong pamilya. Okay? So na gining ethical standard karon nga akong gilantaw mga kabrigada sa PNP, diya aprobado pod kini sa DILG, Department of Interior and Local Government. Ang mga pulis diri mga kabrigada giingon diri dapat setting example. Setting example. All tanaw, paminaw. All PNP members shall set good example to their subordinates and follow good example from superiors. So dapat yun, mo barog yun mo nga example. No? Ay kamo tigpatuman sa balaod, o kining balaod nato mga kabrigada, kanang balaod magod sa akong nang ginasulti ni kanunay, naay inherent diha nga punishment. No? Every time makadungog kag balaod, inherent diha naka-insert diha mga kabrigada ang punishment. So na say corresponding nga punishment diha sa standard sa maong balaod. So sa ato pa kung naay mga balaod nga ginasunod nato, ang mga kapulisan na sila mga balaod, na sila mga set standards o kini ginatawag nga ethical standards. Kung imo na siyang masupak, no? Pare anang dapat magpabuto lang kag armas, ang balaod ana didto ra nimo ipabuto na sa imong kontra. Dili na nimo pwede ipabuto sa mga tao. Kaya ang mga tao, may boss na to. Paano dapat ibutang na to sa atong mind, mga kabrigada? Okay, so, example ang mga kapulisan. Dirita sa chapter 3, Professional Conduct and Ethical Standards. Standard of Police Professionalism. Kini mga pulis na to, graduado ni, dili ningon nga, grade 3 lang ni sila ang itong mga kapulisan. Graduado ni sila sa kurso. So, buti pa sa professional. So, man nga, Police Professional Conduct. So, 3.1, gingon diri sa Section 3. 3.2. Commitment to democracy. So, demokrasya, na sila commitment. Uniform PNP members shall commit themselves to the democratic way of life and values and maintain the principle of public accountability. Dapat naamoy public accountability. Kining democratic way of life and values and maintain the principle of public accountability. Accountable man taanis publiko.
Onya, they shall at all times uphold the Constitution and be loyal to our country. People, loyal to people, loyal to country. Sabot ana. An organization above their loyalty to any person. So dapat at all times, matod padre sa inyo hang police professional conduct, uphold na to ang atong konstitusyon. Konstitusyon gani mintang balaod na diya nakaset na ng balaod na to diya. So kita diri sa Pilipinas ang atong kinabuhi, ang atong dagan dinhi, ang atong pagkinabuhi diri kwanta govern ta sa balaod. Onya, kamusad nga mga pulis dapat magiging loyal kamo sa ato ang nasod. Buti pasabot magiging loyal pod kamo sa mga katauhan og diya sa inyong organisasyon og labaw sa tanan to any person. Sa pay loyalty anak karon nga magpabuto man mo diya, magpabuyag man mo. Kano magpabuto man mo diya sa katungod ninyo magpabuto mo. Nga kanang inyong armas para ipabuto lang na dito sa kontra din na ninyo yung silingan. Nganong inyo man nganong pasalbahan man ninyo na yung silingan. Nakalimot naman siguro mo sa inyong mga standards. Oy, pag-review mo. Puira de los Buenos, katong mga tarong nga pulis ay salutyo. Ang mga buotan nga mga pulis, mga loyal nga mga pulis sa atong nasod, loyal sa mga tao, loyal sa mga civilian ay salutyo. Ay grabe akong respeto sa inyo. Pero kamo mga pulis nga bastos, no? Gwapo sa inyo, i-assign mo dito sa assign mo dito sa Hulo or asa ba mo i-assign dito sa Afghanistan. Dito mo i-assign, dili mo dapat diri sa syudad. Kalintik-lintik na ning syudad nato daghan na kay problema, magdugang-dugang pa mo problema mga sige na lang. Okay. So mo to and then daghan man ni ato manguha lang ta dinhi mga kabrigada para nga ma-remind lang ko nato ato mga pulis naapo dire 3.9 respect for human rights. Katungod ba na sa mga lumulupyo? Katungod ba na sa kamo mga sundalo, kamo mga pulis naman pud mo katungod. No? Pero labaw sa tanan ang mga tao naapod sila'y katungod. In the performance of duty, gingon din PNP members shall respect and protect human dignity and uphold the human rights of all persons. Okay? And then, no member shall inflict. Kato, may gani kay way naigo atong inyong balinis pagpusil ninyo. Tulor ba ito kabok? May gani kay abot asa to asa ka ito na hagbong. And then, nakabutang pa din mga kabrigada, no member shall inflict, instigate, or tolerate extrajudicial killings, arbitrary arrest, any act of torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment of punishment, and shall not invoke superior orders or exceptional circumstances such as state of war, a threat to national security, internal political instability, or any public emergency as a justification for committing such human rights violation. So, gi-violate na ninyo ang katungod sa mga sa komunidad nga labi na gabi na. Okay? Na Andreo, 3.10. Devotion to duty. Bugat ni. Devotion to duty. PNP members shall perform their duties with dedication, thoroughness, efficiency, enthusiasm, determination, and manifest concern for public welfare. May public welfare anang magpabuto manintaon mo dialoy. Asa ba inyong welfare diya sa mga tao? And shall refrain from engaging in any activity which shall be in conflict with their duties as public servant. Public servant man ta. Kita mga pulis, kitang mga sundalo, kami parehana mo diri sa media as broadcaster, public servant man ta. Tungod kay sadiyang nag-commit na ta sa atong kagalingon, nanumpa na ta sa atong pagkapulis, nanumpa na ta sa atong pagkasundalo, ang tag-iya nato dili na gani ang ginikana nato. Ang tag-iya nimo dili na gani ang imong asawa or bana nimo, ang nanag-iya nimo ang estate na. Wala nakasabot ba mo ana? Mao na ibot ipasabot din dapat naatay devotion. Og sa amo pa na nga mga pastor, naa kay calling, naa kay responsibilidad, naa kay
passion o compassion nga para mangalagad ka, mura kag pari, mura kag pastor, parihara po na og sundalo ka, ayaw mong pabuyag. Mao ni akong mensahe sa inyo karong buntaga. Mao ni akong good news ninyo. Good news. Pero kana magpataka lang mo, mag-indiscriminate firing mo, pabuto mo diya karon sa unsa lay gibati ninyo, magsakit inyong tiyan, mangatol ng lubot ninyo, magpabuto mo. Oy, dili man na pwede. Ha? Mukatol ng imong ilong, magpabuto ka, dili na pwede. Kinahanglan atong respetohon ang public tungod kay kita mga public servant. Ang public mo'y boss na to. Ang public maunay na nag-iya na to. Kay mo may nagsweldo na to. Swildado ba yata mga pulis? Kadagko na ba ya sa sweldo? Gidoblado pa. Kamo mga sundalo, karon magpabuyag mo. Kamo mga opisyal sa pulis karon ng PNP nga under ninyo na ha. Disiplinahan na ninyo inyong mga tao. No, kay mataptan dili ko gusto nga ang hanay sa pulis, ang organisasyon sa pulis o organisasyon sa mga sundalo dili ta gusto nga mamansahan. Sa pipila lang. O, sa kadaghan-daghang pulis o sundalo diri sa Jensan, pilala na sila diha ang nagpabuyag. Buyaggan ninyo na sila. No? Kung mahinumduman pa nako akong tatay o akong lolo, agoy katilaw gimog bunal ng lubot ninyo. Wa siguro mo kaagig pahapon mo sa lamisa niya, bunalan mo. Mana akong basta makasala ko sa una, pahapon ko sa lamisa. O diya, bunalan ang akong lubot. Bunalan yung tumas ginawa. Para makarealize ka nga sayop din ang imong gihimo. Ana na siya. So, dili ta magpabuyag. Okay? So, mauni siya mga kabrigada na devotion niya. Loyalty, discipline. 3.12, gingon diri, PNP members shall conduct themselves properly at all times, keeping with the rules and regulations of the organizations. Professional ba ya mo? Gidisiplina na mo, gi-training mo, gipa-eskwela mo, libre pa mo, samtang ga-eskwela mo, nakadawat na mo allowance, murag giswelduhan na mo. Kunya karon nganong wala man mo disiplina gyapon, no? 3.12 gingon diri, discipline. PNP members shall conduct themselves properly. Properly ba na magpataka lang kag paboto? Gilabay lang gibato lang ka, magpaboto gyud ka. Dapat kung gilabay gani ka og bato, unsay gingon sa Biblia, balusan imong tinapay. Mo ni balaod sa Ginoo. Ikaw, gilabay mong bato. Kung tinuod man gilabay mong bato, ngano nagpabuto man ka? Sayop. Dapat kung gilabay kang bato, balusan imong labay og pan. Mo ni balaod sa Biblia. Mo ni balaod sa Ginoo. Pataka man lang mo. Okay, dapat 3.13, loyalty. PNP members shall be loyal to the Constitution and the police service as manifested by their loyalty to their superiors, peers, and subordinate as well. Loyalty. Dapat maging loyal mo sa inyong superior. Kamo mga superior pod, dapat kabalo mo disiplina sa inyong mga kwan. General Tagom og naminaw ka karon. Colonel Bumitibo. Kamo may pinakadagko diri karon sa Region 12. Hala, disiplinahan ninyo na. O katong sundalo, kung kinsa man tong sundalo, hala, disiplinahan ninyo. Command responsibility. In accordance with the doctrine on command responsibility, immediate commanders, directors, shall be responsible for their effective supervision. Effective supervision. General Tagom, Colonel Bumitibo, command responsibility. Inyuhaning responsibilidad ni mga tawhanang mga nagpabuyag ng mga kapulisan o pipila ka membros kapulisan. That all government resources shall be managed, expended, or utilized in accordance with laws and regulations. Illegal or improper disposition. Inalan is safeguard. Yan. So, ang ato mga opisyal, kung regional commander ka, sama ni General Tagom, General, lapdosi ng imo mga tao diha. No? Lapdosi na. Kay maulaw ta. Kay kadagko na rabas sa inyong sweldo. O diya, karon pabuyag paghapon mga panuwaya mo. Okay. Morality. Napay morality diri. PNP members shall adhere to high standards of morality. Kung sa man ang morality, dili immoral. Moral. And directly and shall set good examples for others to follow. Kasi unsa may good example ang naghimo niyo da karon? Gilabay lang mong bato, nagpabuto pod mo. But pasabot nga, gilabay mi ninyo bato. Kinahanglan police mi diri, army mi dili mi ninyo nga naon dili na sayop ka na. Sayop na, sayop. Ano ningon diri? In no instance, morality ha, during their terms of office, among other things, shall they be involved as owners
operators, managers, or investors in any house of illegal repute or illegal gambling den or other places devoted to vices, nor shall they patronize such places unless on official duty and tolerate operations of such establishments in their respective areas of responsibilities. They shall be faithful to their lawfully wedded spouses. Oh, apel lang mga asawa diri mga pulis. Dapat mag-faithful mo. So mo nang moralidad ginaingon diha. So kanang magihimo ni sa mga pulis o sundalo kuno nga nagpabuto. Pastilan unsa man na inyo integrity. Integrity. PNP members shall exercise proper and legitimate use of authority in the performance of duty. Oh, unsa ba integrity nyo na nagpabuto mo? Wa man mo integridad, anak. Kamo pa may nagpabuyag. So, dapat i-exercise ninyo ang proper o legitimate nga paggamit sa inyong otoridad. Kung naamang galing na mato, inyong tatong gisubay, niya gidakop, o di kapuya na mo mudakop, mamalit mong tinapay, niya labayon yung tinapay, ikaw to ng labay bato, no? O na, balusan ta ka, pak, uy, unsa man na sir, tinapay, halakan O, ano ang tanay inyong buhaton? Dili kay magpataka mong pabuto niya. Justice, PNP members shall strive constantly to respect the rights of others. Sabi right ninyo, ana. Kamo may tigpatuman sa balaod. Kung nang labay man tong bato, gidakop ninyo to, gihatod dito sa police station. Oh, di ba? Oh, irespeto ninyo ang rights sa uban so that they can fulfill their duties and exercise their rights as human being. Ay mga human beings man tang tanan, o diya kamo kay mga pulis o army man mo, kamo may tigbala, tigbantay, tigpatuman, tigbantay. So dapat kining mga human beings para ma-fulfill nila ang ilang duties o ma-exercise nila ang ilang katungod as human, kinahanglan kamo nga mga pulis o mga sundalo, kamo ang magpakita o himuon ninyo ang inyong responsibilidad. Labi na ngadto sa mga ginikanan, parents, children, citizens, workers, leaders in other capacities and to see to it that others do likewise. So kung wala mo nagpabuto ato, kung inyo na itong gisubay, kung isa to ng labay, what ay problema? Malinawon kayo ang atong syudad. Wa unta tay bad news, good news unta mga kabrigada. Humility. Dire na lang siguro kukutob sa humility. Okay. Para sa ethical standard sa PNP. Humility. PNP members shall recognize the fact that they are public servants. Humility niya. Okay. Nadia? Okay. So, mga kabrigada, ginaingon din that they are public servants and not the masters of the people. And towards this end, dili kamo mga sa tawagan ni masters. Ang mga pulis ug sundalo dili masters sa mga tao, kundi servant kamo sa mga tao. Mara ibot ipasabot diri sa humility sa 3.20. They shall perform their duties without arrogance. O walay arrogante, dili mo pwede mag-arrogante. They shall also recognize their own inadequacies. Kaya siyempre, dili man ta perfect. Bisang pulis mo, dawato na ninyo ang inyong inadequacies, inabilities, and limitations in individuals and perform their duties without attracting attention or expecting the applause of others. Dili gani pwede nga palakpakan mo, dili gani pwede nga daygon mo tungod kay default na ninyo nga mo serbisyo mo, nga muhatag mong serbisyo, dili na kinahanglan pakpakan mo, dili na kinahanglan nga daygon mo. Pero mudaig man bat biyata kami diri sa media, pag okay mudaig mi, pag good news, pag good jobs mo palakpak ta dinhi, pero ang inyong balao, inyong ethical standard dinhi, dili na kinahanglan nga palakpakan ganimo because ato ng responsibilidad nga mo serbisyo. Ako okay ra kung di ko pakpakan diri. Ako gani ginahagit ang mga viewers nako ug nasuko mo nako. Sige, birahay ko ninyo, kasabi ko ninyo, i-bully ko ninyo, i-bash ko ninyo, okay ra na sa ako. Ano man, responsibilidad na nako diri as broadcaster. So, kita po mga pulis, kamo po mga sundalo, responsibilidad na ninyo.
So, ang punto din mga kabrigada, sa labi na sa itong mga kapulisan, o sa itong mga kadagkuan sa mga kapulisan, pasaylo ako ninyo nga ako mong gisermonan karong adlaw. But this kind of sermon is very important. No? Tungod kay, kini gikan sa inyong Biblia, gikan sa inyong standard, ethical standard, gipahinumduman lang muna ko. Puira de los buenos, sa mga maayo nga pulis, well, I salute you. Pero sa mga buluyagon nga pulis ug sundalo, I tell you, sermonan yun muna ko, mga kabrigada. Tungod kay, sa diyang masermonan mo, na ay kabag-uhan nga mahitabo. Mubalik pa ang Encuentro. No? So, kung mugamit ka nini, iyaning panghilison para nga normally mag-flow og balik ang atong mga dugo, mga kabrigada. So, mubalik na pod ang ato ang pagkalalaki. Mulig-o nagbalik, mubarog nagbalik, mga kabrigada, ang atong pagkalalaki. So, diha na po nato makamtan ang kalipay. O sa diyang malipay ta, success, and then happiness, mulungtad kini mga kabrigada ngadto sa successful nga pamilya, successful nga trabaho. Kaya wala naman kay problema sa pagtrabaho nimo, malipayon ka. Unya ang nakanindot ani, pag maggamit og hardball, may posibilidad ka pa nga mamahimong milyonaryo sa atong promo Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Yerto, mga kabrigada. Busa, sa kadaghang produkto nato, labi na diri sa ato ang gina-introduce nato ang hardball. So gamitan ni unya pag-apil sa atong promo, mga kabrigada. Karong Sabado, basin og usa ka sa mabunutan, mga kabrigada. Shout out ko, Sir Val. We always listen to all the programs of Brigada, especially your segment Encounter. Janjani Ibanez sa 3rd Zone 4, Block 4. More power to you. God bless. Salamat po kaayo. Jub Ayan Susyun. Ano siya pag-pronounce ni mong apelido? Jub Ayan Susyun. Si Brigada, uban pa nato mga kaigsunan nga nagalantaw karon sa atong programa King Montalvo way paglubad, mga kabrigada, kumbati serbal, kumbati kita ni Tomas Ginhawa, mga kabrigada. Okay, so padayon ta diri sa atong pagpanaguban, kini kabahin gyapon sa atong good news and bad news na hanay na kuno matud pa ang pagplastar sa mga department head sa managlahing opisina sa local government unit diri sa Dakbayan. Kini gibutyag ni City Administrator Shandy Liedo Pistanio. Alang sa dugang detalye, may report si Brigada Hana Perez. Hana, i-brigada mo. Sa karon, we expect na more or less 90% in place na ang atong mga, kung imong ginaistugatan ang reshuffling, wala na tayong mga reshuffling na mahimo in the days to come. Mao kini ang nahimong pamahayag ni Shandy Liedo Pistanio, ang City Administrator, sa mga department heads nga motrabaho ilawom sa ilang administrasyon. Kahinumduman nga nahimong kontrobersyal ang pagbutang sa floating status matud pa sa pipila ka mga department heads nga dili makahatag og klaro ug kumpletong impormasyon sa bag-ong mayor nga si Lorely Pacquiao sa mga nasugdan nga proyekto sa milabayng administrasyon. Apan ana sa civil service law nga doon na kini 10 year of service. Lakip sa mga naisgutan ang pagpadayon sa labaw sa General Services Office kon GSO si Ma'am Gina Pigar sa posisyon. From the very start, wala man naisgutan to replace Ma'am Gina Pigar. Her office is very important sa atong syudad. And isa sa importante is yung continuity of the programs. And wala mo po tayo na dunggan na reklamo. Akong reklamo. Although ay mga gamay-gamay na dili mo yun na siya malikayan. Pero more or less, among gina-assess, I think her position now is still the same. Magpadayon sab sa pagpadagan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO si Ma'am Jeneline Vidanes. Human makitaan og nindot nga performance sa alkalde. Sa City Planning and Development Office, kon CPDO, anaa ang acting head nga si Engineer Carmencita Bautista. Ang kanhing labaw nga si Engineer Nael Cruspero, anaa na matud pa ginapareport sa buhatan sa City Housing and Land Management Office nga gipangunahan ni Ma'am Mary Ann Bacartan. Kini gikumpirma sa HRMDO.
Si Dr. Ryan Aplicador Sab ang gimuntar nga bagong administrador sa Dr. George P. Reyeca Hospital. Ang kanhing labaw nga si Glenville Gonzales gihatagan na og bag-ong gimbuhaton sa Strategic Performance Management and Compliance Office kon SPMCO. Sa Human Resources Management and Development Office kon HRMDO, human mi-resign si Ma'am Lea Tolimao. Si SP Secretary Attorney Rosendo Roque mo'y gimontar nga mulihok isip department head. That's our direction. Pag-resign ni former na Human Resources Department Head, Ms. Lea Tolimao, wala na department head. So, nangita ni og somebody capable to manage the human resources. Og moto na shortlist si Attorney Roque, and we asked his opinion about this, and he was very willing to help the administration of Mayor Lorelai. Walay nahimong babag for him to help the administration. Sigon sa City Administrator, first choice matud pa siya ni Mayor Pacquiao ug mapasalamaton sila nga wala kini milimod sa ilang gitanyag nga dakong responsibilidad. Hindi naman very sensitive na mga positions in the HR. Hindi naman ang HR department ang nag-i-interview. Merong people under the within the process in charge for this interview. Unless very high position, key position, na kailangan lang yun na present ang Human Resource Department head, I think they will be able to manage. In my capacity, hindi naman, I don't want to biglain, the city admin office itself is mabigat na masyado. O hindi ko naman pwedeng akuin lang lahat. And we know that yun naman is fallback plan if we cannot find somebody now. Mas mahawakan niya ng maayos yung ating HR department. Ang ubang opisina sa LGU sama sa City Engineers Office, City Veterinary Office, City Environment and Natural Resources Office, Office for Senior Citizens Affairs, City Budget Office, Waste Management Office, City Economic Management and Cooperative Development Office, City Housing and Land Management Office, ug uban pa, wala na nasampit pa kung doon na pa ba kini kabag-uhan. Right now, we are still feeling our way in o atong ginaobserbahan ng ubang mga padagan sa gobyerno, and kadaghanan sa atong mga oras ron is spent having meetings with the different departments of the city. Kaya naaman tayo 26 ka departamento, dili magyud makaya na ang usa ka department imo lang i-meet for 1 hour, dili gyud kaya. So at the very least 2 hours ang meetings with some of the department heads. Sa karon daghan pang departments na wala na mo na one-on-one na intimate na discussion with them. Si City Treasurer Zenaida Eturma masaligon nga sa tibuok termino mosuporta kini ug mosubay sa direktiba ni Mayor Pacquiao. Wala man, normal lang naman yan sa mga operations. Siyempre nung si Mayor Rivera ang nakaupo, siya talaga ang suportahan natin, no? Siya man talaga ang mayor noon. Ngayon na si Mayor Pacquiao na, nandiyan naman ang support natin. So ang trabaho lang naman, sila yung mas nakakakita kung ano ang dapat gawin kasi sila yung nakaupo. Sa pagkakaroon, padayon nga ginaobserbaran sa Pacquiao administration ang pagpadagan sa syudad nga makaangkon ang generals ug malinawon nga pagpamuyok nga dunay usa ka direktiba. Important no sa administration, it has to be somebody who has the trust and confidence of Mayor Lorelai Pacquiao. So maybe in the days to come, transition man good, we cannot wait na maghulat pa mi or mangita pa mi. So it has to be somebody na andyan na kaagad and willing, that's the keyword, willing na magtabang sa administration. Og labaw sa tanan, mabati dayon ang kabag-uhan nga hatod kanila sa serbisyong tinud-anay, serbisyong tatak Pacquiao nga gisaad sa alkalde. Hana Perez, Brigada News. Balik ta mga kabrigada sa atong programa ang Enkwentro sa Tibuok Kalibutan na dala og kauban dinhi ang good news ug bad news sa kinabuhi. Kabrigada kining report ni Brigada Hana Perez may tungod aning mga nahanay na kuno nga mga department heads diha sa atong local government unit sa
matawag nato nga kini part sa ilahang transisyon gikan pa ni adtong July 1, no? Tungod kay July 1 man sila milingkod. Pero kanang ingon manggod nga kanang ginaingon manggod nila nga tungod kay bag-o ng administration o diya kining political system nato sa Pilipinas lagi nga every 3 years mag-eleksyon ta para makabutang tag bag-ong mga leader sa syudad like mayor and then ang atong mga city councilors, ang atong vice mayor. So ilisan ka na sila kada 3 ka tuig. Nya nagan iroy panukala sa Senado o sa Kongreso nga i-extend kining ilahang ang ilang termino. So ang mayor murag himuon na siya nga 5 ka tuig. Kunya ang presidente himuon ng 10 ka tuig. Okay? Gikan sa 6 ka tuig. Now, ang punto diri mga kabrigada nga kining mga departamento sa gobyerno, lalong-lalo na kining mga department heads. Ang pinaka-issue diri dapat kining atong loyalty sa pagtrabaho nato sa gobyerno dili na siya magmatter kung kinsa ang dapat na adiha nga ang mayor, no? O lahi na pod nga political party ang mudaog diha karon. Pero sa una Mayor Rivera, ano man to sila, RCR, unya karon si Mayor Pacquiao, PCM. Now karon ang punto nako diri mga kabrigada, kamo mga naade sa City Hall, wala mo gidawat diha sa trabaho, wala mo nakasulo diha sa trabaho, wala mo sweldohi sa kwarta sa mga politiko, wala mo sweldohi sa kwarta ni bisan kinsa. Ang gisweldo sa inyo diha ang kwarta ug ang buhis sa mga tao. Buhis natong tanan. Karon, asa man ta mo loyal? Okay? So asa man ta mo loyal? Dapat muluyal ta sa atong trabaho. Kung asa ka nga departamento, muluyal ka na sa imong trabaho. Kanang ingon tag muluyal ta sa bag-o nga mayor, muluyal ta sa daang mayor. Ano na si secondary na lang na siya. Ang pinaka primary gid mga kabrigada, muluyal ta des tong trabaho. Kung naa ka sa treasurer's office ka, kung ikaw department head sa treasurers, kinahanglan matutukan ang imong trabaho nga ang kwarta sa Jinsan ingat yaman man ka kung treasurer ka. Mabantayan nimo, maingatan natog maayo ang kwarta sa syudad. Ikaduha, ma-disburse o magasto natog maayo ang kwarta. O diya, kung naa may ma-release nga kwarta, dapat ma-liquidate siya maayo nga dili muawas ang kwarta, dili mo sobra ang kwarta, dili mawala ang kwarta. Mo na bottom line diha, dapat diha ta mag-focus. Kung diha po ka sa engineering, mga engineer mo, kinahanglan nga ang mga proyekto sa gobyerno, kung kiniagi man og mga kontraktor o bidding na may mudaog nga mga kontraktor o na ay mga proyekto ang gobyerno, dapat kung sa engineering ka, dapat magloyal ka diha sa imong trabaho sa engineering nga dapat ang mga construction o ang mga proyekto sa gobyerno na implementar og maayo, lig-on, dapat dili makalusot ang mga kontraktor nga maminusan ang mga porsyento sa kining tawag na to ni kining kalig-on sa mga proyekto sa mga construction nga himuon. Maghimog building, dapat lig-on yun na unsa tong na-specified sa plano, dapat mahitabo gito siya o himuon gito siya. Daghan pa sa mga butang atong isgutan na anyway, running issues pa ni ato ning ipadayon gyapon mga kabrigada tungod kay tanawon yun nato kung unsa gyud mahitabo. Ako nakasabot pa ko karon kay transition pa, nagasugod pa sila ang bagong administration. Pero actually daghan kay problema ang Jinsan. Daghan kay problema ang Jinsan. O nya, dako ni nga challenge sa administration ni Mayor Lor kung unsaon nila pag maniobra ani nga ma-listen or masulbad kini mga problema unya mo surhay ta ang Jinsan para mo balik ta mo dasig mabuhi ang Jinsan labi na sa panginabuhi sa mga katawan. Mubalik pa ang Inkwentro. Maka-appeal gyud ka sa ato ang unang draw, first weekly draw sa atong Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2. No? So simple lang kayo ang atong buhaton mga kabrigada, ang produkto sa Brigada Healthline, inyo kanang tipigan, unya
isulod yung sobre o niya ato ng istoryahan mga kabrigada sa itong pagbalik. Ato sa pasudlon, ini nga usa ka importante kayo nga impormasyon may tungod kini mga kabrigada sa usa ka empleyado sa LGU Alabel ang nagpositibo sa gipahigayong surprise drug test niadtong milabayng adlaw. Ang maong empleyado anaa karon sa kustodiya sa PDEA 12. Ibrigada mo Runa Mohimulta. Nagpositibo sa iligal nga droga ang usa sa 600 nga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Alabel human sa gipahigayong surprise drug test kanila. Ang aktibidad gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Unit kun PDEA 12, Department of Health ug Alabel Municipal Health Office. Gipahigayon kini sa Alabel Municipal Gymnasium. Ang nagpositibo dugay na nga empleyado sa munisipyo. Sigon ni Mayor Vic Paul Salarda, iya nang naistorya ang empleyado ug aminado kini nga kanhing nagagamit og iligal nga droga. Apan dugay na matud pa siya nga ni undang. So far, may mga kuwan siya noon, instances that time, matagal na daw sabi niya, nagamit siya. Pero nag-iwas na daw siya. So I do not know bakit ngayon nga nakitaan siya. So doon lang na yan ang continuous kuwan with the PDEA. Okay. Kay mas well-versed doon ang PDEA sa mga questions regarding sa kanya. Doon sila talaga nilagay sa gym. After flag racing para hindi na makalabas, nilagyan natin ng pulis, ang mga CR, nilagyan ng mga gwardya para during sa pagkuha ng ihi, makita talaga na nanggaling talaga sa kanila yung urine. Regular matud pa nga nagapahigayon ng LGU Alabel og surprise drug test sugod sa administrasyong Duterte ug sa tulo ka higayon karon pa lang dunay nagpositibo. Kini aron masuta kung duna bay mga empleyado sa ilang munisipyo ang nagagamit og iligal nga droga. First time in the history sa Alabel kay the time nagkatak talaga kami ng random check no sa mga empleyado namin. So ngayon first time ngayon na may isang empleyado nga nag-positive. Wala usab na dawat nga reklamo gikan sa mga empleyado ang lokal nga panggamhanan may kalabutan niini. Especially para sa nindot ang iyang effect o nindot po iyang result kay sa ing ana nga situation ma-aware ang tanang empleyado nga using of drugs is dili siya maayo para sa mga tao. And of course, kung si Duterte pa, anang muingon nga, wag mong subukan dahil masisira gyud imong kinabuhi kung mo gamit ana. Yes po, it's positive naman po kasi wala naman pong mga violent na actions na ginawa para pilitin kami. And then, we are also aware po of the rules po na talagang merong batas po to really conduct unannounced and random drug testing po. Sa karon kinahanglan matud pa nga ipailawom sa rehabilitasyon ang empleyado nga nagpositibo. Ilaha pa usab tan-awon sa rules and regulations sa civil service sa kung unsa na ang mamahimong estado niini sa iyang trabaho. Na turnover na usab ang maong empleyado sa PDEA 12 aron sa dugang investigasyon. Nagalaom ang mayor nga ang nahitabo mamahimong leksyon ngadto sa uban pang empleyado. So yun lang para sa Alabel at saka sa mga empleyado ko sa Alabel. So iwasan na ang dapat iwasan. Kaya nga, it's timely ngayon na mayroon na tayong bahay silangan na tutulong kami sa kanilang pagbabago. So sana sa kanilang pagbabago, hindi na sila babalik. Ito na ang time nga nabigyan sila ng isang chance sa kanilang buhay na magbago. Na yung gobyerno natin, nandiyan katuwang nila sa kanilang pagbago. Rona Mohimulta, Brigada News. Salamat Brigada nga Runa Mohimulta. Padayon ta diri sa ato nga pagpanaguban sa engkwentro sa tibuok kalibutan na mga kabrigada, isa lang ang akong nakita dining. Medyo pigado na ta sa oras karon. Pero kining random nga gihimo nila ga drug testing dito karon sa Alabel ato ning gidaig. At least 600 kuno ka mga empleyado diya sa lungsod ra man guning Alabel mga kabrigada. So 600 out of the 600 ka mga empleyado, apil na ang mayor, apil na ang mga officials, usara ang nagpositibo. So, nindot ni nga balita. Good news ni, no? Good news ni. O diya, siguro sa tibuok Pilipinas, murag ang Alabel pa'y nakahimo na ni. Ay, saludo ta sa Alabel, kang Mayor Salarda sa inyo ning gihimo, no? So, unya randoman. So, magkayong kita nga wagi piki anak kay biglaan man. Diri ka sa Jinsan. Dito 600 ka mga empleyado,
Diri sa Jinsan, kay balo mo pila empleyado? Ha? Diri sa Jinsan, 4,000 kapin ka mga empleyado. Now, how, kung mag-random sabta, diri sa Jinsan, pila ka? Pila ka mga kabrigada ang may ihi diha nga may druga. Dito sa ila ha, sa 600 o sara. Diri sa Jinsan, 4,000 plus or 5,000 ka mga empleyado. Kang kinsa ka ihi nga naay druga. Now, usa ni sa challenge nga himuon ni Mayor Lor Pacquiao. Kani ano man lang guni siya? Management lang ni, depende ra ni sa imuha kay kung gusto ka, ikaw local government, ikaw mayor, ikaw may chief executive sa usa ka lugar, sa syudad, simple man yung himuon. Maghimo man lang kag memorandum o executive order nga ang tanang empleyado secretly mag-random, maghimo ana, mag-implement ana ang PDEA man. Guban pag mga sangay sa gobyerno. Para kay grabe karon mga kabrigada, tanawaran ninyo, out of 26 barangay sa Jinsan, siyam lang ang cleared sa druga. Sa ato pa, out of 26, naapay 17 ka barangay nga naggagamitan og druga ang mga tao. Wa mo kuyawi ana. No? So kung ako'y mayor ana, dili ko makatulog ana. This is really bad news. Now, sa upat ka syudad sa atong riyon. Upat ka probinsya, upat ka syudad. O sa man upat ka probinsya, Sarangani Province, South Cotabato, North Cotabato, o sa isa, Sultan Kudarat. Upat ka probinsya, upat ka syudad. General Santos City, Coronadal City, Tacurong City, o Kidapawan City. Ang Jinsan, ang super, ang Jinsan mga kabrigada, ang taas kayo o ihap sa mga drug addicts. Ganoman, 26 ka barangay, 17 ni anak, wa pa makontrola. So sa ato pa, kung may yung ganit kag uncontrolled, sa ato pa, wild kay mga drug addicts diya karon kay wa man na control. Ang na-control man lang kuno, ang cleared ang siyam ra ka barangay. Ako gikuyawan ko ani mga kabrigada. No, ugma atong sutaon, brigadang mga kabrigada, atong sutaon kung unsa kining mga barangay. No? Apil ba kini biya ang atong posisyon diri Brigada Iman. Duha biya ni ka barangay, mura biya ta diri nagbakaang. Ang pikas tiil nato nasa San Isidro, ang pikas tiil nato naapod sa Lagaw. No. So, ang Lagaw ba kaha ug ang San Isidro cleared? Mao nay pangutana nato mga kabrigada. So ugma ato ning hisgutan sa atong bad news o sa atong good news ugma kon ang ato abang nahimutangan nga barangay San Isidro o ang barangay Lagaw cleared ba mga kabrigada. Anyway, atangan nato ni ugma naa sa ato ang datos sa gikan sa PDEA. PDEA na mismo dili na gikan sa brigada. PDEA ang maong datos mga kabrigada. So ang importante mga kabrigada bago ta mo end up sa ato nga pagpanag-uban ang ato ang promo Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Yerto. Karon ng Sabado ang atong first weekly draw. Isulat ang imong pangalan sa limpyo nga papel, 1/4, pwede na, or 1/8. No? Isulat ang imong pangalan, kompletong address, o niya birthday, ang imong cellphone number, suki nimo nga pharmacy, o niya pirma. Ayan, isulod sa sobre nga long, kanang white. And then, isukip nimo dito. Example, hardball. Pila ka buok? Duha ka bakanting blister pack sa hardball. And then, kanang makita ninyo sa screen, kanang mga produkto sa Brigada Healthline, kanang mga produkto, mao kana ang isukip nimo. Tanawan ninyo kung tagpila ka buok ka, and then mo na isukip ninyo dito. Siradaan, pagkahuman, step 3, sulatan ninyo ang inyong envelope o title sa atong promo. Milyong Saya sa Brigada, Balik Biyaya, Yerto. Kung unsa man galing nga produkto, power cells or ka, hardball. Unya, area, kung asa ka, namantas Mindanao, di Mindanao ang imong ibutang. And then mga kabrigada, imo na kanang dad-on dito sa mga pharmacies nga naa dito ang atong mga drop box. Labi na ang mga pharmacies sa Brigada o ka sa Mercury o sa panang-uban na to, Rose Pharmacy. So, idad-on ninyo dito, uban pa mga parmasya, mga kabrigada. Dito ninyo ihulog. Para, karong Sabado, relax na lang mo. No? Ano man, nakahulog naman mo dito sa inyong interest.
Wa naman tay oras mga kabrigada, daghan sa mga issues nga wa nato gyud na tagod-tagod. Wa nato na sinsilyo og mayo. But napa man ugma Biyernes pa. Napatay higayon sa paghisgot ani ugma. Masundan mi ninyo mga kabrigada sa atong social media account sa Facebook. I-search lang www.facebook.com/Encuentro. Kunya, like pod mga kabrigada. Or kaha sa atong YouTube channel, mag-subscribe mo mga kabrigada. O niya, malipay gyud ko kung mag-comment mo. Kaya ako magbasahon din inyong comment. No? Wala na to nakuha ang itong cellphone dito. No? Okay. Ayaw lang mong pangluod ha, o di na ito mabasa. O say malimot ba tungkol sa kadaghan sa atong ginahuna-huna. Ato nang basaw, ipababa na ito ng cellphone diri para ka na inyong mga comments, ka na inyong mga kasuko, ka na inyong mga kalagot, ka na inyong unsa inyong ikasulti sa atong mga issues, ipagawas na ninyo pinagi dito sa atong text line. Ha, mga kabrigada. O niya, sa YouTube, subscribe. Kanya pislita ng bell button para every now and then upat ba yan ang programa ang ato din eh. Pag natay bagong i-post na programa sama sa Morning Hataw, Encuentro, DPY, di pwede yan, o sa atong Ronda Brigada para inform kamo kanunay mga kabrigada sa latest nga mga panghitabo dire sa atong palibot, sa atong syudad o sa atong rehiyon sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Wala tayo oras ang akong panghinaot nga ang Ginoo mag-auban kanato karong adlaw, sumala sa iyang saad nga kita iyang ubanan, kita iyang panalanginan, kita iyang protektahan ug padad-an pa kita niyang angel mga kabrigada. So mao ka na akong pag-ampo ug akong panghinaot nga karong adlaw, magmalampuson kita hangtod nga makabot nato ang atong mga damgog tinguha sa atong matag usa ka kinabuhi. Kini si Kabrigadang Val Gilaran, aiming always ko nag-aim sa maayong panginabuhi o maayong kaugmao na to. And how about you? Aim your Jinsan dream. Barog Jinsan sa kanunay o kini ang Encuentro.